Bakit parang ang daming pelikula ngayon pero parang ang konti na lang ang totoong event? Dati, kapag may bagong Hollywood blockbuster, ramdam hanggang Pilipinas may pila sa mall cinema, may mga giant posters sa SM, usapan sa office pantry, at may barkadang nag-aambagan para manood pagkatapos ng sweldo. Ngayon, minsan may $200 million movie na lalabas. Tapos pagkatapos ng isang linggo, parang bula itong naglalaho sa Netflix menu ng utak natin. Bago natin himay-himayin ang mga numerong ito, isang mabilis na paalala, ito ay pansariling analysis ko lamang base sa mga kasalukuyang data at economic trends. Hindi layunin nito ang mang-insulto ng anumang bansa, gobyerno, studio o grupo ng mga tao. Layunin nating intindihin kung paano gumagalaw ang mundo, ang industriya ng entertainment, at kung paano ito tumatama sa bulsa nating mga Pilipino. Sa tingin ko, ang nararanasan natin ngayon ay hindi lang simpleng ayaw na ng tao sa sine. Mas malalim ang sugat dito. Gumuho na ang lumang business model kung saan ang sinehan, cable TV, DVD, advertising at ang star system ay dating parang isang dambuhalang makina ng pera. Ngayon, ang audience ay lumipat na sa streaming, short-form content, gaming at creator economy. Pero ang gastos ng Hollywood ay nanatiling parang nasa panahon pa rin ng guaranteed blockbuster. Kung ilalapit natin ito sa buhay ng ordinaryong Pilipino, para itong isang pamilya sa Manila na may 5 subscription Netflix, Disney+, Prime, HBO at YouTube Premium, pero sa dulo ng araw, nanonood pa rin ng TikTok habang kumakain ng kanin at pritong isda. Hindi dahil sa walang mapanood, kundi dahil sa sobrang dami ng content, bumaba na ang halaga ng bawat isa. Dati, ang Hollywood ang sentro ng tindahan. Ngayon, isa na lang siyang stall sa napakalaking digital palengke. Kung titingnan natin ng realistiko, may malaking kontradiksyon sa loob ng mga studio. Akala ng Hollywood, kapag nilagay nila ang lahat sa streaming, mas lalaki ang kita nila dahil diretsyo na ito sa consumer. Pero ang nangyari, parang isang sari-sari store na nagbigay ng unlimited utang sa buong barangay. Dumami nga ang customer, pero lumiit ang tubo dahil sa sobrang mahal ng maintenance. Isipin nyo, kung bilyon-bilyong dolyar ang ginagastos sa pelikula, marketing, at mga celebrity contracts, bakit ang daming studio ang nagpapanik at naglalaylay ng mga empleyado? Ang mga ulat mula sa industriya nitong 2025 ay nagpapakita ng sunod-sunod na layoff sa malalaking kumpanya tulad ng Disney at Paramount. Habang ang global box office ay tinatayang nasa $33.5 billion na mas mataas kaysa noong 2024, malayo pa rin ito sa kasiguraduhan ng pre-pandemic era. Ang totoong tanong dito ay hindi kung bakit pangit ang pelikula ngayon dahil masyadong mababaw na usapan niyon. Ang dapat nating itanong ay, saan napupunta ang pera kapag ang buong sistema ng entertainment ay lumipat mula sa ticket sales papunta sa isang walang katapusang attention war? Sa mas praktikal na pananaw, nawawalan na ang Hollywood ng control sa kanilang lumang money pipeline. Dati ang Hollywood machine ay parang isang jeepney route na kabisado ang bawat pasahero, ruta, bayad at kita. Meron silang tinatawag na windowing system. Unang lalabas sa sinihan para sa ticket sales, pagkatapos ay sa international box office, susunod ang DVD sales, cable rights, TV licensing, airline rights, merchandise, at hanggang sa mga theme park rides. Isang pelikula, pero maraming beses pagkakakitaan sa loob ng maraming taon. Para itong ani ng palay, hindi mo agad ibinebenta ang lahat. Hinahati-hati mo ito ayon sa tamang presyo at panahon para masulit ang kita. Pero, nang dumating ang streaming, nasira ang timing na ito. Gusto ng audience, agad-agad. Gusto ng platform, exclusive sa kanila. Gusto ng investor, subscriber growth bawat quarter. Ang resulta, maraming pelikula ang hindi na dumadaan sa lahat ng baitang ng pagkakakitaan, kaya ang bilyong dolyar na investment ay hindi agad nababawi. Sa isang banda, ito ay isang point of strength dahil mas malawak ang reach ng content ngayon. Isang viewer sa Cebu, Davao o Quezon City ang pwedeng manood ng parehong pelikula kasabay ng isang tao sa Los Angeles sa mismong araw ng release nito.
Mas democratic na ang access at hindi mo na kailangan maghintay ng pirated DVD sa bangketa. Aminin natin, alam nating lahat ang kasaysayan niyan dito sa Pilipinas. Pero may malaking limitasyon ito. Kapag ang lahat ay nasa loob na ng subscription, nawawala ang tinatawag nating premium feeling. Kapag ang isang $200 million film ay isa na lamang thumbnail sa iyong screen, katabi ng isang simpleng cooking vlog o isang lumang Korean drama, bumababa ang tingin ng tao sa halaga nito. Hindi na siya event na dapat paghandaan. Isa na lang siyang option sa libu-libong pagpipilian. At sa mundo ng attention economy, ang pagkakaroon ng maraming option ay kalaban ng tinatawag nating urgency. Kung alam mong nandoon lang naman ang pelikula sa app mo habang buhay, bakit ka pa magmamadaling manood o magbabayad ng mahal sa sinehan? Kaya kahit may mga hit pa rin, tulad ng mga pelikula ng Disney noong 2025, ang kabuuang kita ay hirap pa ring maabot ang rurok noong 2019. Dito pumapasok ang realidad ng pamilyang Pilipino. Kung ang isang sambahayan ay may fixed entertainment budget, kailangang pumili ng maigi. Ang presyo ng cinema ticket, dagdag pa ang popcorn, pamasahe sa Grab o parking sa mall ay mabigat na sa bulsa, lalo na't kailangang unahin ang pambili ng bigas, bayad sa kuryente at tuition fee. Ang Hollywood ay hindi lang nakikipagkumpetensya sa ibang pelikula, kalaban nila ang Meralco bill at ang inflation sa grocery. Sa tingin ko, ang pangalawang malaking dahilan ng pag-evaporate ng pera ay ang katotohanang ang streaming ay naging isang expensive treadmill. Noong una, akala ng mga studio ito ang kanilang magiging rescue boat pero naging pasanin pa ito. Dati, ang mga studio ay nagbebenta lang ng content sa mga cable network at sinehan. Ngayon, sila mismo ang nagbabayad para gumawa ng content, mag-maintain ng app, bumili ng tech servers, at mag-market sa buong mundo habang naghahabol ng subscribers. Ang subscriber growth ay mukhang maganda sa isang PowerPoint slide, pero ang economics sa likod nito ay nakakatakot. Bawat bagong subscriber ay may katumbas na acquisition cost at content cost. Kung ang isang Pinoy subscriber ay magsasign up lang para mapanood ang isang series, tapos magka-cancel din pagkatapos ng isang buwan, parang customer iyan sa sari-sari store na bumili lang ng isang soft drink pero nakiupo at gumamit ng electric fan ng tindahan buong hapon. Luging-lugi ang negosyo. Bagamat binigyan ng streaming ang Hollywood ng direktang access sa ating mga tahanan at mahalagang data tungkol sa ating panlasa, na wala naman ang kaluluwa ng maraming content dahil masyadong nakadepende sa algorithms, ang mga pelikula ngayon ay parang call center script. Sobrang efficient at sinusunod ang formula, pero ramdam mong hindi tao ang kausap mo. Ito ang dahilan kung bakit kahit gumastos ng malaki, madalas ay hindi tumatatak sa kultura ang mga gawa nila. Sa Pilipinas, ang viewers natin ay napaka-price sensitive at mobile first. Marami sa atin ang nag-aambagan sa isang account, umiikot sa iba't ibang apps o umaasa na lang sa libreng content sa YouTube at TikTok. Ang premium subscription model ng Hollywood ay sumasalungat sa katotohanan ng emerging markets. Ang atensyon ay global pero ang purchasing power ay laging local. Kapag masyadong mahal ang singil, humanap ang tao ng ibang paraan. Ang ikatlong malaking daloy ng problema ay ang blockbuster model na naging masyadong mahal at delikado. Dati kapag malaki ang pangalan ng Hollywood, halos automatic na ang global audience. Pero ngayon, ang ibang bansa ay may sarili ng content power. Ang Korea ay may K-drama, ang Japan ay may anime, ang India ay may Bollywood, at ang Southeast Asia ay unti-unti nang bumubuo ng sariling mga kwento sa streaming platforms. Kapag ang budget ng isang movie ay umabot ng $200 million at ang marketing ay halos kasing mahal din ito, kailangan itong kumita sa buong mundo para lang hindi malugi. Hindi na sapat ang kita sa Amerika. Kailangan nilang makuha ang panlasa ng Europe, Latin America at lalo na ang Asia. Pero ang global audience ay hindi na isang malaking predictable crowd. Mas fragmented na ang taste ng mga tao ngayon kaysa dati. Sa mas practical na pananaw, ang mga franchises tulad ng Marvel o Fast Furious ay kaya pa ring maghatak ng tao dahil sa brand recognition. Pero kapag pumasok na ang tinatawag nating franchise fatigue, nagiging sobrang mahal ng bawat pagkakamali. Ang isang flop ay kayang ubusin ang kinita ng 3 o 4 na maliliit na pelikula.
Para itong isang jeepney operator na bumili ng napakamahal na bagong modern jeep pero kalahati ng mga pasahero niya ay lumipat na sa motorcycle taxi o naglalakad na lang. Madalas nating marinig ang tungkol sa superhero fatigue o mga remake na wala namang bago. Hindi ibig sabihin na ayaw na natin sa kanila, kundi tinatanong na natin ang ating sarili. Worth it ba ang lumabas ng bahay para dito? Para sa maraming pamilyang Pilipino, ang sagot sa tanong na iyan ay kasama ang pag-compute ng traffic sa EDSA, presyo ng pagkain sa mall, at kung ang pelikula ba ay talagang magbibigay ng kakaibang karanasan na hindi mo makukuha sa iyong cellphone. Ito ang irony ng kapitalismo sa Hollywood. Dahil takot silang malugi, inuulit nila ang mga lumang formula na nagtrabaho noon. Pero dahil paulit-ulit ang formula, lalong nagsasawa ang audience kaya lalong tumataas ang tsansa na bumagsak ang pelikula. Habang nagiging risk-averse sila, lalong nagiging delikado ang kanilang posisyon. At ang perang ito na dapat ay umiikot sa paglikha ng mga bagong ideya ay napupunta na lang sa pagbabayad ng interes sa utang at pagsasalba ng mga bagsak na proyekto. Hindi lang pera ang nawawala sa Hollywood, ang mismong pundasyon nito bilang isang lugar ay unti-unti na ring humihina. Sa tingin ko, mahalagang maintindihan natin na ang Hollywood bilang isang industry ay patuloy na lalaki, pero ang Hollywood bilang isang lugar sa Los Angeles ay unti-unting lumiliit ang kapangyarihan. Kung titingnan natin ang realistiko, kapag naging masyadong mahal ang labor, renta, insurance at mga permit sa California, ang mga studio ay hindi magdadalawang isip na mag-empake at lumipat. Ito ang tinatawag nating runaway production, kung saan ang mga pelikulang akala natin ay gawa sa Amerika ay sa katunayan ay kinunan sa Canada, Australia, UK o Eastern Europe dahil sa mas malalaking tax credits at mas murang gastos. Nitong mga nakaraang taon, nakita natin ang malaking pagbaba sa production activity sa mismong Los Angeles, lalo na matapos ang mga malalaking strikes ng mga writers at actors noong 2023 at 2024. Ang resultang pressure sa trabaho ay ramdam na ramdam ng mga rank-and-file workers sa industriya. Sa mas praktikal na pananaw, habang nakikita natin ang mga celebrity na naglalakad sa red carpet, sa likod ng mga kamera ay libo-libong freelancers ang nabubuhay sa matinding anxiety dahil hindi nila alam kung kailan ang susunod na project. Dito sa Pilipinas, pamilyar tayo sa ganitong setup dahil sa ating karanasan sa call center at BPO industry. Kapag ang isang higanteng kumpanya sa West ay gustong magtipid, bigla tayong nagiging strategic partner o offshore hub. Nakikita natin ang mga Pinoy animators, VFX artists, editors at voice artists na unti-unting nakakakuha ng mas maraming trabaho mula sa mga global platforms dahil sa ating husay sa English at pagiging creative. Pero kailangan nating maging mapagmatyag sa panganib na kasama nito. Kung ang Hollywood ay patuloy na magka-cut ng costs, maaari silang mag-outsource ng mas maraming trabaho sa atin, pero sa mas mababang halaga kumpara sa kanilang local workers. Ang tanong para sa atin, gusto ba nating maging back office lang ng global entertainment machine? O gagamitin natin ang pagkakataong ito para matutunan ng teknolohiya at kalaunan ay makalikha ng sarili nating mga original IP? Sa tingin ko, ang paghina ng sentrong kapangyarihan ng Los Angeles ay isang bihirang pagkakataon para sa mga bansa sa ASEAN na pumasok sa global supply chain ng media. Hindi na lang tayo mga hamak na tagapanood. Tayo na ang mga kamay na bumubuo sa mga visual effects na nakikita sa buong mundo. Ngunit ang glamour ay nasa itaas, habang ang pagod at puyat ay nasa ibaba, isang sistema na alam nating mga Pilipino na hindi madaling takasan. Kasunod ng usaping ito ay ang mas malalim na geopolitical layer na madalas nating makalimutan habang nanonood tayo ng sine. Sa loob ng maraming dekada, ang Hollywood ang nagsilbing soft power aircraft carrier ng Amerika. Hindi ito barkong pandigma na may dalang mga misil, pero ang dala nito ay ang imahe ng Amerika, ang kanilang lifestyle, konsepto ng kalayaan, fashion, katatawanan at kabayanihan. Ang soft power ay gumagana kapag ang mga tao sa buong mundo ay kusa at masayang tumatangkilik sa iyong mga kwento. Noong ang mga kabataan sa Manila ay nagsimulang magsuot ng mga damit na nakikita nila sa Hollywood movies o gumamit ng American slang, may malaking political at economic value iyon para sa US. Hindi kailangang maglabas ng formal na speech ang embassy. Sapat na ang isang movie hero
na naka-leather jacket para maibenta ang ideya ng American Dream. Sa mas praktikal na pananaw, ang dominance na ito ay nakakaranas na ngayon ng matinding hamon. Hindi na solo concert ang entertainment world, isa na itong malaking music festival na may maraming stage. Ang Korea ay nag-export na ng kanilang lifestyle at emosyon sa pamamagitan ng K-drama. Ang Japan ay may hawak sa imahinasyon ng mundo sa pamamagitan ng anime. At ang China ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang domestic cinema kahit na may mga limitasyon sa censorship. Ang Pilipinas ay nasa gitna ng cultural crossfire na ito. Lumaki tayo sa impluwensya ng Hollywood, pero ngayon ay kasama na sa ating daily diet ang mga Korean dramas, Japanese anime at mga local teleserye na unti-unti na ring nag-improve ang quality. Ang ating mixed media diet ay refleksyon din ng ating geopolitical position, malapit sa Amerika sa aspeto ng kultura at depensa, pero ekonomikal na nakatali sa Asia. Sa gitna ng tensyon sa South China Sea at ang kompetisyon ng US at China, ang media ay hindi lang simpleng pampalipas oras. Ito ang humuhulma sa ating sympathy, identity at kung sino ang ating pagkakatiwalaan sa oras ng krisis. Kung sino ang pinapanood mo gabi-gabi sa iyong screen, mas madali silang paniwalaan kaysa sa isang estranghero. Ang pag-evaporate ng impluwensya ng Hollywood ay nangangahulugan din ng pagbabago sa kung paano tinitingnan ng mundo ang papel ng Amerika bilang global leader. Kaya naman, saan nga ba talaga nawawala ang mga bilyon-bilyong dolyar na ito? Kung ilalapit natin ito sa isang madaling analogy, dati ang pera ng audience ay parang diretsyong jeepney fare, alam mo kung kanino napunta ang barya mo pagkaabot sa driver. Ngayon, ang entertainment spending natin ay parang isang grab ride na may kung ano-anong promo codes, platform fees, surge pricing at subscription bundles. Ang pera ay hindi simpleng sinusunog sa isang malaking bonfire sa likod ng Hollywood sign. Ito ay muling ipinamamahagi o redistributed. Mula sa mga sinehan, ang pera ay lumipat sa mga tech platforms. Mula sa bulsa ng mga movie studios, ang budget ay napupunta na sa mga cloud infrastructure companies tulad ng Amazon Web Services o Google Cloud dahil sa mahal ng pagpapatakbo ng streaming servers. Ang evaporation na nakikita natin ay ang resulta ng 6 na pangunahing pagtagas sa lumang sistema. Una, ang theatrical revenue ay humina dahil ang panonood sa sinehan ay hindi na automatic na bahagi ng ating schedule. Ikalawa, ang streaming revenue ay nandyan nga, pero ang profit ay mahirap habulin dahil sa napakamahal na content spending na parang isang karerang walang finish line. Ikatlo, ang marketing costs ay sumabog dahil ang atensyon ng tao ngayon ang pinakamahal na bilihin sa mundo. Dati, sapat na ang isang TV ad. Ngayon, kailangan mong bayaran ang bawat click at impression sa Facebook, YouTube at TikTok para lang malaman ng tao na may bago kang pelikula. Ang atensyon ng tao ay naging scarce resource. At ang pagbili nito ay kumakain ng malaking bahagi ng budget ng anumang studio. Ikaapat, ang matinding utang at ang sunod-sunod na mergers at acquisitions ay nagbibigay ng pressure sa mga studios na mag-cut ng jobs para lang mapaganda ang kanilang financial statements sa harap ng mga investors. Ikalima, ang oras ng audience ay lumipat na sa YouTube creators, TikTokers, gaming at podcasts. At ika-6, ang global markets ay hindi na garantisadong tatanggapin ang American content bilang kanilang default na pagpipilian. Para sa ating mga ordinaryong Pilipino, ang epekto nito ay doble kara. Sa isang banda, mas marami tayong choices at mas accessible ang global media. Pero sa kabilang banda, mas mabilis maubos ang ating atensyon at mas maraming subscription costs ang kailangang bayaran. May mga potential jobs tayong nakukuha sa editing, animation at localization, pero ang kapalit nito ay ang mas hindi stable na gig work na walang sapat na seguridad. Kung titingnan natin ang mas malawak na pananaw sa ASEAN, ang mga bansang tulad ng Thailand, Indonesia, Vietnam at Pilipinas ay hindi na lang basta-basta tagapanood. Tayo ay mga strategic markets at talent pools, pero kailangan nating magkaroon ng sariling plano. Kung mananatili lang tayong tagapagbigay ng murang labor para sa Hollywood, palagi tayong magiging biktima ng kanilang cost-cutting measures.
Sa tingin ko, ang pinakamalaking aral dito ay simple lang. Ang Hollywood ay hindi gumuho dahil tumigil ang tao sa pagmamahal sa mga kwento. Gumuho ito dahil ang lumang sistema ng pagkita sa mga kwento ay mas mabilis na nasira kaysa sa kakayahan nilang bumuo ng bago at sustainable na paraan. Ang audience ay hindi nawala. Nagkawatak-watak lang tayo. Ang pera ay hindi naglaho. Lumipat lang ito sa ibang bulsa. Kung titingnan natin ang hinaharap, ang kapangyarihan sa media ay hindi na magiging solo ng isang bansa o isang syudad. Ito ay magiging mas desentralisado, mas digital, at mas nakadepende sa kung sino ang tunay na nakakakonekta sa damdamin ng tao sa kabila ng algorithm. Ang Hollywood ay kailangang magbago para mabuhay. At sa prosesong iyon, marami pang bilyong dolyar ang lilipat ng direksyon bago muling maging matatag ang industriya. Para sa Pilipinas, ang hamon ay hindi lang kung paano makakapanood ng mas murang pelikula. Ang tunay na tanong ay kung paano tayo makikisabay sa pagbabagong ito para hindi lang tayo maging consumer ng pangarap ng iba. Kung ang dating Hollywood ay parang isang dambuhalang barko na dumadaan sa Pacific Ocean, ngayon ay may malakas na bagyo, may mga bagong ruta at may mga bagong manlalaro sa dagat. Sa huli, ang pagbagsak o pagbabago ng Hollywood ay paalala sa atin na walang sistemang permanente, gaano man ito kayaman o kapangyarihan. Ang bawat pag-evaporate ng pera ay pagkakataon para sa mga bagong boses na sumibol, basta't marunong tayong tumingin sa mga bitak ng gumuguho nating nakaraan. Ang tanong na lang para sa ating mga Pilipino ay kung manonood lang ba tayo mula sa pier habang nagbabago ang ihip ng hangin o gagawa rin tayo ng sarili nating barko para makasabay sa bagong daloy ng mundo.